Hi, this song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Dorte. Hope you like it out. Wala ka pa sa buhay ko. Noong wala ka pa sa puso ko. Di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang nakilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan, ang pag-ibig, ang kahabagan mo sa sangkatauhan. Marami pong salamat sa oras na ito. Muli, ipinagkakaloob mo upang ikaw'y mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong mabuting balita. Ama, hayaan mong lumapit muna ako sa iyo na may kababaang loob at humingi ng paglilinis, kapatawaran sa aking mga pagkukulang.
Lord, patawarin mo po ako sa aking mga kahinaan. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong nasasaktan po kita. Linis mo po ang aking puso. Sa mga oras na ito, Panginoon, manahan ka sa aking espiritu at ang espiritu mo magkaisa. Nagamitin mo lamang akong instrumento to hear your prophetic voice. Give me the wisdom, my Lord. Give me the humility, my Lord. Ikaw, ang nais ko pong maitaas sa Facebook Live na ito. Ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, napakabuti mo, Panginoon. Ang pinakamahalagang biyaya na bawat araw na pwede namin ma-receive ay ang makarinig ng salita mula sa iyo, pagpapaalala sa aming mga kahinaan. Ngayon din, Lord, pinapanalangin ko ang makakarinig ng Saturday Gospel ngayon pong March 9, 2024. Batid mo po ang mga physical naming kapaguran sa buong maghapon. Batid mo ang aming mga hinarap na pagsubok. Wala kaming maililihim sa iyo, Lord. Kaya sa mga oras na ito, magpagaling po kayo online. Through your words. Through your mercy. Turuan mo kami kung paano kami mananalangin sa iyo, Panginoon. Ito dapat maging laman ng aming panalangin. Come, Holy Spirit. We need you, and come, Holy Spirit, we pray. Dito po kami sa harapan mo ngayon, magpapakumbaba. Kaming mga makasalanan ay makikinig sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y aming mabinhi sa puso namin, maisabuhay at may bahagi sa iba. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto, Panginoon. Ikaw ang maihayag, mabigyan parangal. Ang lahat ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, ng Sa Espiritu Santo. Amen. Pakinggan po natin at bigyan ng papuri, ng pasalamat, ang mabuting balita. Ang talinghaga tungkol sa Pariseo at sa Publikano. Sinabi niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay Publikano. Tumindig ang Pariseo at kabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga ngalunya, o kaya katulad ng Publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantalang, ang Publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay bababa
at ang nagpapakababa ay tataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Amen. Welcome po sa Word of God Daily Gospel Facebook Live, kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw through social media, kamukha po ng Facebook Live. And maraming salamat sa Panginoon, no? Ayun po ay March 9, 2024, at ang Saturday Gospel po ang ating pagninilayan. At ang pagbasa po ay nagmula kay San Lucas chapter 18 verses 9 to 14. At ito po ay tungkol sa ang talinghaga tungkol sa Pariseo at Publikano. Amen. Ano ba yan? Alam nyo, kanina pa ako, ewan ko ba't ako naiiyak. Parang ano yata ako ngayon parang grabe yata ang yung presence ng banal na espiritu, no? Kasi natouch ako dito sa talinghaga na to, no? Napakaganda. Natagal ko na itong narinig itong talinghaga na to. Oh. Ang ganda pala nung nilalaman ng talinghaga na ito. Okay. Okay. Maganda yung nilalaman ng talinghaga. Kung dadamdamin lang nating mabuti yung mensahe ni Lord tungkol sa talinghaga, tungkol sa Pariseo at Publikano, mararamdaman natin, mangungusap sa atin ng Panginoon na meron siyang gustong ipagawa sa atin. Okay? So, ano ba yung senaryo, no? Bigyan natin ng senaryo, yung mabuting balita. Sinabi ng Panginoon, no? Nagkwento siya tungkol ng isang talinghaga. Tungkol ito sa isang Pariseo at saka isang Publikano na nagdadasal. Pareho silang nagdadasal, no? And of course, ano bang itsura nung Pariseo nung siya ay nagdadasal sa Diyos? Ano siya? Nakatayo at sinasabi niya na nanalangin kasi sa Diyos na nagpapasalamat siya. Which is maganda naman talaga na kapag ikaw ay nagpipray, ay nagpapasalamat ka sa Diyos. So, ganun ang ginawa ng Pariseo. Nagpapasalamat siya sa Diyos. Pero, okay na sana nagpapasalamat siya Kaya lang, pero siyang sinabi. Nung makita niyang nagdadasal din yung Publikano, ang sabi niya, hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, di ba ang dami pa niyang sinabi? Yung palang kanyang pagpapasalamat, hindi pala yung pagpapasalamat sa mga blessings na nare-receive niya. Kasi sabi dito sa mabuting balita, tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Yun pala yung nagpapasalamat niya sa Diyos, na hindi siya kamukha ng iba. So, again, sa prayer niya, nagkaroon na agad ng comparison. Okay? Tapos, ano pang sabi niya? Sinabi pa niya yung mga mabubuti niyang ginawa, no? Sabi niya, 2 times daw siyang nag-aayuno sa loob lang ng 1 linggo. Hindi ba? Grabe, no? Sa loob ng 1 linggo, 2 beses siya nag-aayuno or nagfa-fasting. At hindi lang yun. Ano pang sabi niya sa Diyos? Nagbibigay din siya ng ikapo ng lahat niyang kinikita. So, yung quality ng prayer ng Pariseo, parang nagre-report siya kay God. Nagre-report siya na ganitong ginagawa ko. Nagpa-fasting ako 2 times a week. Nagbibigay ako ng tithes ko sa lahat ng aking kinikita. At hindi ako kamukha niya na yung Publikano na yan na o ng iba na yan, ibang mga tao na ganitong kasalanan, ganito ang ginagawang kasalanan, ganyan na kasalanan, hindi ko po yung ginagawa. So, yun ang prayer nung Pariseo. Tapos,
ito namang publikano, ang kanyang pagpe-pray, hindi siya nakatingin sa langit, kundi naka-bow down siya. Nakayuko yung kanyang ulo, na para bang hiyang-hiya siya, or hindi siya makatingin sa langit. Talaga nakayuko siya. At ang nilalaman ng kanyang prayer ay sabi niya, "O Diyos, mahabag ka sa akin." So, ang una pa lang niyang sinasabi, humihina siya ng habag sa Diyos. Amen. At ang paghingi ng habag, alam naman natin, is a sign of humility. Humihingi ka ng awa. Amen. Yun lang. Yun lang ang nabanggit dito sa talinghaga. Walang sinabi dito na ang publikano nagsasabi, nagre-report ng kanyang tithes, nag-aayuno, hindi. Ang simple-simple nung sinabi ng prayer nung publikano, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin." At anong sabi? Anong sabi, no? Ang lalaking ito, umuwi na kinalulugdan ng Diyos. So, sa dalawang nagdasal, yung publikano at saka yung pariseyo, kanino nalugod ang Diyos? Doon sa publikano. Amen. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, nakaka-touch tong talinghaga na ito or gospeling today kasi merong gustong iparating sa atin ng Panginoon na mensahe. Amen. Kasi ganito tayo. Ganito tayo. Is either we are the publikano or we are the pariseyo. Kaya, madedefine natin, saan ba ako? Pag ako ba'y nagpe-pray, kawangis ba ako ng publikano na may humility? O kamukha ko ng pariseyo na mayabang. Mayabang yung kanyang pagdarasal. Amen. We all know na kapag tayo ay nagdadasal sa Panginoon, hindi pa tayo nagbubukas ng bibig. Alam na ni Lord kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung kailangan natin. Amen. Naman pala alam na ni Lord pala yung kailangan, at kailangan pa tayo magdasal. Kasi nga, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan o ng free will para siya'y kausapin. Di po ba? Kaya nga, di ba, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Papako siya sa krus para sa ating mga kasalanan, para makalapit tayo sa Diyos. Kung hindi na ginawa ni Kristo ang pag-aalay ng kanyang buhay, wala tayong karapatang magdasal sa Diyos. Kasi napakarumi natin. Pero salamat na lang may isang Panginoong Jesus na nag-aalay ng kanyang buhay para mailapit tayo sa Diyos. Na hanggang sa panahon na ito, ganun pa rin ang ginagawa ni Kristo. Amen. Kamukha nito sa mga social media. Mga Facebook Live na ganito, inilalapit tayo ni Kristo sa ating Diyos. Amen. Ang tanong, tayo po ba'y nagdadasal sa bawat araw? Tayo po ba'y nakikipag-usap sa Diyos? O baka naman po pagising natin hanggang sa gabi, sobrang nating stress sa trabaho o kung ano po man yung ginagawa natin, kalimutan na natin makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Mahalaga po yun. Bilang nilikha ng Diyos, mahalaga, napakahalaga na nagdadasal po tayo bawat araw. Bakit? Ginising tayo ni Lord ng March 9, 2024. Kung di niya tayo ginising, hindi ba? Hindi niya tayo binigyan ng pagkakataon na magampanan natin yung ating mga trabaho sa buong araw. Ibig sabihin, patay tayo. Amen. So, God deserve ni God na siya'y pasalamatan through prayers. Amen. Kaso, ang nangyayari po sa atin, at marami po sa buong mundo, nasa sobrang busy, no? Sobrang busy. Wala na talagang prayer time. Hindi naman po naghihingi si Lord ng napakahabang oras. Although that time is gold, ang gusto lang ni Lord yung quality of your time to talk with God. Amen. At ano po ba sabi? Pag tayo nanalangin, sabi po sa Mateo, pumasok ka sa iyong silid. Ipinid mo o isara mo ang iyong kwarto. At magdasal ka sa iyong ama na hindi nakakakita. Na nakakakita ng ginagawa mong pananalangin.
Ano ba ibig sabihin nun? Yes, kung meron kang sariling kwarto, you can do that. You can go to your room, and then you can pray to God. But the spiritual meaning of that is, isara mo yung pinto. Ibig sabihin, isara mo yung mga negativity, isara mo yung mga heartaches mo, yung mga galit mo. That when we pray to God, dapat wala tayong galit. Hindi ba? Yun ibig sabihin nun, isara mo ang iyong pinto. Isara mo yung mga negativity when you are praying to God. At manalangin ka sa Diyos na nakakakita kung anong nilalaman ng puso mo. Amen. Napakahalaga na tayo'y nakikipag-usap sa Diyos. Bakit? Sino bang paborito mong artista? Sino bang paborito mong tao? Sino ba yung pinapangarap mong one-to-one na makausap? Siguro kung presidente yan. Siguro yung paborito mong artista yan. Baka magbibihis ka pa. Magpapabango ka pa. Di ba? Magpapaselfie ka pa. Just to talk doon sa taong ina-idol mo. What about God? Hindi naman ordinaryong tao ang Diyos. Higit tayong dapat nagnanais na kausapin siya. Bakit? Yes, hindi natin siya nakikita. Hindi ka mukha ng mga idol mong artista na gusto mong makausap. Kahit siguro buong araw, kausapin mo. Di ba? Paborito mo eh. Ipopost mo pa yan sa social media. But yung God, ang sinasabi ni God na pakikipag-usap natin sa Kanya ay yung spirit to spirit. Kasi meron na tayong physical communication sa tao eh. Kinakausap mo yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, mga tao around you. Diba? Meron ng daily communication sa tao eh. Kasi yung tao nakikita natin eh. O kahit sabihin na natin through chat, through text, through call. May conversation, may communication. At napakahalaga sa isang relasyon na mayroong communication. Ikaw ba gusto mo may asawa ka, may girlfriend ka, may boyfriend ka, o sino man yan, hindi nakikipag-communicate sa'yo? Sa chat nga lang eh, i-chat mo at hindi nag-chat back, di ba? Ang hirap. Hindi mo na alam ano bang sagot doon sa tinatanong ko. Amen. Kung yung mga ganong bagay, question natin. Bakit hindi nag-chat back? Bakit hindi nag-text back? O baka may problema sa signal? O kaya, hindi ba? Nag-wonder tayo eh. Ginagawa natin sa tao yun. What about God? Kailangan, mas natin ginagawa ang pakikipag-communicate kay God. Through prayer, through panalangin. Kaya wag natin palalampasin ng bawat araw. Di tayo nananalangin sa Diyos. Kasi tayo ay buhay, tumitibok ang ating puso because of God's grace. Alam niyo bang nabubuhay na lang tayo sa awa ng Diyos? Itong mga panahon na ito, hindi tayo nabubuhay o gumigising sa bawat umaga kasi wala lang. Natural lang. Tulog ako ngayon, bukas gising ako. Ganun lang. Hindi. Each day is a grace from God. Marami nang namatay itong March 9 na hindi na nagising. O yung iba na aksidente na. Yung iba na atake na sa puso. Wala na silang pagkakataong magdasal sa Diyos. Tayong mga buhay pa, we have all the opportunity to pray, to talk to God. Amen. Pagkilala yun. Pagpapasalamat yun. Thank you Lord at nakakain ako ng umagahan, nakapagkape ako, nakapagtanghalian ako, hapunan, hindi pa. Nakauwi ako ng safe sa bahay. O, kahit sabihin natin may problema ka, thank you Lord. Diba may problema ako pero dahil nandyan ka, namalakas yung loob ko. Wala tayong dapat pagkamitin sa bawat araw kundi makausap ang Diyos. Amen. Siya na yung pinakamataas sa lahat ng mataas. Kung gusto mo makausap ang presidente, gusto mo makausap yung artist, meron pang mas mataas doon. Yun ang Panginoon. Okay? We need to talk spirit to spirit. So, paano magiging ma-activate? Paano ma-online yung ating spirit with the Lord? Kung hindi tayo nakikipagdasal sa Kanya. Amen. Kaya itong gospel natin ngayon, tungkol sa talinghaga, sa Pariseo at Publikano, tayo to. Marami sa atin na parang Pariseo kung magdasal.
Meron naman talaga mga tao nagdadasal. Ang tanong, pag nagdadasal ba tayo sa Diyos, anong klase na pananalangin ang ipinagdarasal natin sa Panginoon? Kamukha ba tayo ng Pariseyo na mayabang? Mayabang, ang pakayabang. Nakatayo, nakatingin sa langit at sinasabi pa niya, "Oh Diyos ko, nagpapasalamat ako sa iyo kasi hindi ako kamukha niyan. Magnanakaw." Ay yung isa, 'di ba? Ganito yung ginagawang kasalanan. Ay yung isa, hindi ba? Inisa-isa pa niya yung kasalanan ng kapwa niya. Hindi siya ganun. Minsan ganun tayo manalangin. Para bang tingin natin sa pananalangin natin, para bang nakikipag-usap lang tayo kung kanino. Di po ba? Yes, as Catholic, we pray the Our Father, the Hail Mary. Maganda yan. Pag binabati ko sa limbawa ng ibang sekta, sinasabi nila, excuse me, bakit ang mga Katoliko, kung magdasal ng Ama namin 10 beses, Hail Mary 10 beses, di ba sabi sa Bible, ayaw ng paulit-ulit na dasal? Kapatid, kung lahat na lang nakasulat sa Bible ay ililiteral natin, paano na spiritual connection natin kay God? Pag sinabi ba sa Bible na ang sanhi ng kung ang kamay mo, ang sanhi ng pagkakasala mo, batulin mo. Kung yung mata mo ang naging sanhi ng yung pagkakasala, dukutin mo. Lahat tayo wala ng kamay. Wala tayong mata. Diba? Kaya, pag ginaganon o kini-question yung ating pananalangin na paulit-ulit, kapatid, magdasal ka ng isang Ama namin. Sinasamba mo na yung Diyos. Pagdasal ka uli ng pangalawang Ama namin, di doble mo ng sinamba ang Diyos. Di pag nagdasal tayo ng rosary for 10 Hail Mary, 10 Our Father, di 10 beses mong sinamba ang Diyos. Masama ba yun? Di po ba? And of course, itong Pariseyo na to, huwag natin gagayahin to. Inisa-isa niya, no? Para siyang nanghusga pa eh. Of course, sa pananalangin natin, don't ever compare ourselves to others. Yung kasalanan ginagawa ng iba sa atin. Amen. Tingnan mo yung mayamang binata. Di ba kinausap niya si Jesus? Sabi niya, alam niyo po, nagagawa ko lahat ng utos ng Diyos. Siguro na perfect na niya yung 10 utos ng Diyos. Pero nandoon yung desire niya na makapunta sa heaven. Sabi niya, ano pa po bang gagawin ko? Di ba? Anong sabi ng Panginoong Jesus? Di ikaw na. Di ba? Sana all. Di, nagagawa mo pala yung 10 utos ng Diyos. O baka higit pa dun eh. O sige, gusto mo talaga mapunta sa heaven? Benta mo lahat ng ari-arian mo. Wala matitira ha, tapos maglingkod ka sa akin. Anong tugon ng mayamang binata? Nalungkot siya. Diba? Pwede naman tayo lingkod sa Diyos eh. Kahit mayaman tayo eh. Pwede naman, diba? Pero paano sabihin ni Lord, sige, kukunin ko lahat yan, basta ang kapalit niya maglingkod ka sa akin. Pupunta ka sa heaven. Kasi ang paglilingkod sa Diyos ay pagpasa ng sariling krus, paglimot sa sarili. Mas mahal mo ang Diyos kaysa sa family mo, sa ibang tao. Yung willing kang i-give up pati buhay mo for the glory of the Lord, to serve God. Amen. Kaya comparing our self to others, masama yan. Okay, I will give you an example. Halimbawa lang naman. Ito actually nangyayari naman siya, hindi na basta halimbawa. Alam mo naman tayo, pagka tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, ano tayo, no? Yung katotohanan na lang. Totoo tayo, no? Kasi, hindi naman tayo nang huhusga eh. Sino pa namang may karapatan? Kahit naman ang pare o kahit sinong preacher, walang karapatan na manghusga ng kapwa. Kasi kung nanghuhusga ang nagsasalita sa kapwa, hari na ng panghuhusga si Kristo. Kasi ganun ang ginagawa niya, di ba? Pinapalaganap niya ang mabuting balita. Talagang sinasabi niya ng prangka. Ultimo nga sa Pariseyo mga eskriba, pinaprangka niya yan. Mga plastic kayo, mga mapagpaimbabaw kayo, di ba? Kaya pag nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos, wala ditong husgahan. Wala tayong makasalanan. Ang paghuhusga, pagdating na ng uli ang Panginoong Jesus, no?
Yun talagang paghuhusga. Siya lang may karapatan nun. Sa ngayon po, nabubuhay pa tayo sa habag ng Diyos. Okay? Kaya, don't ever compare. O, halimbawa, lalaki ka, gusto mo maging babae. O, di ba maraming nangyayari ngayon dyan, no? Kaya nga, nagkaroon po tayo ng LGBT community. Okay? Sana, mas marami ang God's community, no? Okay. Alam natin na mahal ng Diyos ang lahat ng makasalanan. Ang ayaw lang talaga ng Diyos, yung kasalanan ginagawa natin. Kay ano man ang sex preference mo. Amen? O, halimbawa sabi niya, ako lalaki ako, gusto kong maging babae. Gusto kong maramdaman na babae, magdamit babae, magtsurang babae. Gusto kong mahalin ng lalaki. Okay, halimbawa yan, ha? O, pero kahit ganito ako, tatrabaho ko ng maayos. Sinusuportahan ko yung family ko. Wala akong naagrabyang ng tao, ha? Dami ko pang tinutulungan, eh. Okay, halimbawa yan, ha? Which is nangyayari din, no? Naririnig din natin yan sa mga social media, mga vlogger, content creator, di ba? Yan ang ayaw ni Lord na prayer. Yung para magtinitingnan mo yung, ito yung nagawa ko, Lord, ha? Kahit ganito ako, Lord, ha? Tumutunan ako sa kapwa, ha? Mahal ko ang magulang ko, ha? Yan ang ayaw na, hate pala ni Lord yan. Hate pala niya yan, yung ganyan. Yung para bang iniisa-isa mo pa yung mga ginagawa mong kabutihan. Huwag na huwag natin gagawin yan. Kapag nagpipray tayo, ni kapiraso, ni kaparanggot, huwag tayong magbabanggit kay Lord na, oh Lord, ngayon nakapagsimba ako, ha? Oh Lord, ngayon napagtapos ko na yan. No. Ayaw pala ni Lord. Kasi alam na ni Lord kung ano yung mga kabutihan na ginagawa natin. At siya nang bahala dun. You don't have to enumerate. Kasi ganun ang ginawa ng publikano, eh. Comparing to others. Kapatid, oo, sige. Hindi mo nga ginagawa yung pagnanakaw na ginagawa ng iba. Hindi mo nga ginagawa yung pangangalo niya na ginagawa ng iba. Hindi mo nga ginagawa yung dinidisrespect nung anak yung magulang niya. But don't ever forget, may kasalanan ka ding ginagawa. Yan ang katotohanan. Amen. Kaya don't ever. Siya magnanakaw. Ako hindi, Nagtulong pa nga ako sa kapwa ko. Ako pa nga hinihingan, eh. Yung bang self-righteous, yung ako. Di ba? Amen. Kaya sa pananalangin natin, huwag natin sasabihin na kahit ano pang kabutihan ang ginawa natin sa ating kapwa, manahimik tayo sapagkat alam ng Diyos yun. And don't ever compare. Minsan, di ba, nagkakaroon ng inggit-inggit? Ay, nainggit ako. Ba't yun ang yaman-yaman? Kurap naman na opisyal. Samantalang ako, hindi ako masenso sa buhay. Honest naman ako sa trabaho ko. Ayun. Ayaw para ni Lord yung ganun. Yung bang kinukumpare mo na yung sarili mo sa iba, naiinggit ka na. Tapos parang sinasabi mo pa, ako, wala nga ako, mabuti nga akong ama. Bakit yung anak ko, nagloko pa rin, hindi pa rin nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi ba? Ayaw para ni Lord. Kaya ngayon, wag na tayo mananalangin ng ganyan. Manahimik tayo sa mga kabutihang ginagawa natin. Hayaan natin si Lord. Di ba? So, first, do not compare, ha? Never ever compare. Kung hindi mo man ginagawa yung kasalanan ng iba, don't ever forget na may kasalanan kang ginagawa rin. Lagi. Every day. We cannot perfect the day without committing sin. Minsan nga, sasabihin mo, wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, pero may nasasabi pa rin masama yung kapwa mo sa'yo. Di ba? Di ba? Minsan, nagiging sanhi ka pa ng pagkakasala ng kapwa mo. Amen. Pero tayong mortal sin, venial sin. Amen. So, yun. Tapos, ano pang pinagmamayabang ng Pariseyo na ito? Ang sabi niya, abay, nag-aayuno daw siya 2 times a day. 2 times a week. Di ba sa atin, ang pagpa-fasting hindi naman ganyan. 2 times a week. Hindi ba? Hindi ba sa atin, twice a year. Yung Ash Wednesday tsaka Good Friday. Amen. Siya talaga 2 times a week. Grabe, no? Grabe, mag-fasting ito, no? Grabe, diet siguro itong Pariseyo na to. Hindi ba? Ano ibig sabihin nun? Sa atin, sa pananalangin natin, minsan, sinasabi natin yung mga nagawa natin na kung tutuusin,
Dapat ba talaga natin gawin eh? Na hindi natin dapat ina-enumerate pa kay God. Pag-aayuno, fasting, kailangan talaga natin yung mahal na araw. Ang tanong, mag-fasting ka ba yung mahal na araw lang? Ano yun? Yung mahal na araw ka lang nagkakasala? Diba? Ash Wednesday pa lang, sinasabi na ng pare, mag-ayuno kayo, manalangin kayo, maglimos kayo, di ba? Almsgiving. Amen. Araw-araw dapat yun. Hindi lang mahal na araw. Amen. Pag-aayuno. Ano ba yung pag-aayuno? Pag-iwas sa kasalanan. Kung ikaw ay mahilig sa sigarilyo, fast mo na yan. Pagkain ng baboy, fast mo na yan. Amen. At yung mga matitipid mo sa mga bisyo na ginagawa mo sa katawan mo, itabi mo at ibigay mong tulong sa kapwa mo. Ibiro mo, nakakailang stick ka isang araw ng sigarilyo. Ay, magkano din yun? Pagpalagay na lang natin. Sa isang araw, nakaka-20 pesos kang sigarilyo. Araw-araw ka nagsisigarilyo. 20. I-time is 30 mo. 30 days. Ilan din na matatabi mong pera dun? Alam mo yun kasi minsan, yung pakonti-konti, akala mo na, ay, bibili ako ng ganito, ganyan. Pag pinagsama-sama mo sa loob na isang buwan yun, 2 buwan, 1 taon lang. Di ba ba? Ibigay mo na lang sa taong nangangailangan. Sa taong may sakit. Sigarilyo, kumukuha ka lang naman. Actually, ikaw bumibili ng sakit mo. Di ba ba? Mga junk food. Imbis na bumili ka ng junk food, anong gawin mo? Itabi mo yung pera. Ako bakit nakakawagtaka na? Ito mag-junk food dati, tanaasan na yung tax at saka yung alak, yung sigarilyo. May bumibili pa rin. Why? Because of tawag ng laman. Masarap kasi yun eh. Masarap kaya yung mga flavored foods. Di po ba? Mga puno ng betchin. Syempre, ang diablo, saan ba niya tayo aakitin? Sa tawag ng laman. Kaya kahit taasan mo ng tax siya, mataas ang presyo ng mga ganyang bilihin na wala ka naman makukuha ng sustansya. Kaya nga junk food eh. Ano ba sa Tagalog ang junk? Basura. Pag pinasok mo sa katawan mo, soft drinks, basura. Kaya nga pag pupunta ka ng grocery, pupunta ka doon sa section ng mga di ba, dami-dami, nakakatukso yan. Mga chichirya, sa section ng mga soft drinks, dumadaan ka sa basurang section o departamento ng basura. Na wala namang mga instant food, di ba? Ano may dudulot sa katawan natin yun? Amen. Pero, nakakabilib yung Pariseo, no? 2 times a week. Parang kahit ako yata, di ko kaya yun 2 times a week. Nag-ayuno. Pero, of course, sinasabi ng Diyos, wala naman imposible. Kahit everyday ka mag-ayuno eh. Kasi, pag nag-aayuno po tayo, pinipigil natin, sinusuti natin, ba tawag doon? Kumbaga sa bata, dinidisiplina mo yung katawang lupa mo na, oy, wag mong gawin yan. Kaso, di ba, yung mga bisyo natin, nagsiserve as master natin, tayo nagiging servant. Di ba? Sigarilyo ka ng sigarilyo, di master mo si sigarilyo. Hindi ka mabubuhay nang walang sigarilyo. Pagkatapos kumain, magsigarilyo. Di master mo yung sigarilyo. Siya yung amo mo. Tayo, alipin tayo ng kasalanan. Amen. Paano tayo makakapag-fasting nun? Kung mas sinusunod natin yung tawag ng laman natin. Amen. Kasi pag nag-fasting tayo, ini-increase natin yung spiritual life natin eh. Dinidecrease natin yung ating physical life. Ginugutom natin yung mga pagkain na hindi naman mabuti sa ating katawan. Ang kaso tayong mga tao, tumitigil na lang tayo sa pagkain pag may sakit na. Ayoko ng baboy, ma-high blood ako. Sinusumpa yung mga pagkain na nakapagdulot ng sakit. Pero merong iba naman na kain ng baboy, kahit bawal na sa kanya, ang sabi, may maintenance naman no. Pagkain ko ng baboy, inom ako maintenance. Balance sa balance, no? Hindi ba? Yung bang tayo ay nadidiskrasya na rin sa sarili nating choice. Amen? Tayo na rin ang gumagawa ng ating tadhana Amen? So, etong Pariseo na to, kahit sabihin natin 2 times siyang nag-fasting for 1 week, di pa rin yan naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Oo nga, nagfa-fasting ka nga. Umiiwas ka nga sa mga ganyan-ganyan. Pero,
Hindi ba mapagpaimbabaw lang? Kunyari lang. Hindi ba sabi nga, pag ikaw ay nag-aayuno, dapat hindi ka magmukhang mukhang kawawa. Hindi ba? Mukhang kawawa. Na, hindi mo na kailangan gawin to, gawin yan. Kailangan lihim yung pagpa-fasting, ang Diyos lang nakakakita. Hindi yung pinagmamayabang mo pa sa iba. Amen. Mahalaga yan, mahalaga. Actually, napakalakas ng dating ng fasting. Kasi yung prayer, we can pray everyone. Pwede tayong magdasal. Kasi salita yan eh. Diba? Pero ang pagpa-fasting, hindi lang salita. Talagang i-action mo siya. Talagang gagawin mo. Pag sinabi mo, hindi ko kakainin to kasi masama to para sa Diyos. Di ba nga yan, pag Friday, dapat hindi tayo nagkakarne as Catholic, di ba? Kailangan, di ba? Uso si munggo. Kaya sabi ko, ba't kaya pagka Friday, munggo ang ulam? Ayun pala yun, may connection pala yun. Amen. Na pag Friday, para fasting mo yun, sa buong linggo, at least nung araw ng Biyernes, di ka kumain ng karne. Kasi tayo, karne din tayo, di ba? Tayong tao, karne kaya tayo. Tayo yung pinakamasarap na karne. Masarap tayo sa karne ng baka at ng manok. Kasi malinis tayong karne. Di ba ba? Mataas na uni nga lang tayo ng karne. Karneng tao. Eh nga kaso, mahilig din tayo sa mga karne. Sa mga baka mo. Ugali natin minsan, ugali ng hayop. Di ba ba? Kaya kung ano yung sakit ng hayop, minsan na-acquire ng tao. Kaya sakit di pa, mga cancer. Amen. So, yun. Itong talinghaga tungkol sa Pariseo at Publikano, sinasabi ni Lord, pag nananalangin tayo, wag tayo magko-compare ng kasalanan natin sa kasalanan ng iba. Pangalawa, pag nananalangin tayo, kailangan wag natin ipagmamalaki yung mga nagagawa nating kabutihan. Nag-aayuno po ko, ganito, ganyan. At pangatlo, ano yung hindi naging kalugod-lugod sa pananalangin ng Pariseo sa Diyos? Anong sabi niya? Abay, nagbibigay po ako ng tithes. Na ikapo sa lahat ng kinikita ako. Diba? Yung prayer nung Pariseo, puro ako. Pambihira naman yan. Pag tayo ba nagpe-pray, lahat ba ng meron tayo atin, diba hinihiram lang natin? Kapag tumutulong tayo sa tao, tayo ba yung tumutulong? Instrumento lang tayo ng Diyos. Ibinigay nating tulong sa ating kapwa. Galing yun sa Diyos, pinadaan lang sa atin. Bakit tayo lagi ako? Di ba dapat, Lord, nakatulong po ako sa kapwa ko? Kasi po, dahil sa inyo. Sabihin mo mang ako, pero binabalik mo yung papuri. Yung papuri sa Panginoon. Amen. Actually, yung ikapo na yan, di ba sabi nga, 10% ng kinikita mo. Ako hindi ako pabor dyan. Nasa Old Testament yan eh. Di ba sabi sa New Testament, magbigay ka ng ayon sa iyong kalooban, bukal sa kalooban. Pwede ka magbigay ng higit pa sa 10%. Pwede pa yung 15%, 20%, 50%. Di ba basta galing sa puso mo? Eh kung yung ang babaeng balo eh. Di ba kusing na lang natira sa kanya, binigay pa niya sa templo eh. Kasi pag nagbibigay tayo, when it comes financially, tinitingnan mo ni Lord, bakit mo binigay yan? Anong reason ha? Panahon ng eleksyon, dami mo binibigay sa kapwa mo. Tulong ba yan o merong kapalit? O, diba? So, tinitingnan ni Lord yung reason kung bakit tayo nagbibigay sa ating kapwa. Amen. Kasi lahat ng pera na meron tayo, even centimos yan, galing yan sa Diyos. Kaya kayo, pahalagahan nyo kahit 25. 5. Pag may nakita kayo sa daan na 5, 25, pulutin nyo. Kasi hindi mabubuo ang 1,000,000 pag walang 5. Eh, kaso pag nakakita ka ng 5, 25 sa daan, di mo pinapansin. Pero pag nakakita ka sa 1,000, naku po, hihintuan. Diba? Titingnan pa kung may nakatingin. Diba, nagkakaroon tayo ng ng pagbubukod tangi. Amen. Kung awalis ka dyan sa bahay mo, may kakalat-kalat na piso, kalat-kalat na punin mo. Ay, sumakay ka mamaya sa LRT, di ka makakasakay kung kulang ka ng piso. Amen. Kailangan, kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay, magkakatiwalaan tayo ng Diyos sa malaking bagay. Pero kailangan magsimula muna yun sa maliit. Paano mo masasabi na, Lord, patatawarin ko yung taong nagkasala sa akin? Eh, kung sa junk food pa lang, bigay ka na sa tukso.
Sa soft drinks pa lang, imbis sa tubig ang inumin mo, bigay ka na sa tukso. Tawag ng laman yun. Di halos mas mahirap yung magpatawad. Amen? Kaya tayo, sa panahon ngayon ng Kwaresma, mag-umpisa tayo sa mga little things na alam natin kahinaan natin. Pag kahinaan mo yung alak, ay nandiyan na yung barkada eh. Yayain ka na, di ba? Say no. Sometimes you have to choose between no and God. Between kasalanan mo tsaka sa God. Ay, gusto kong drugs or God. Gusto kong magmura o si God. Diba? Our life is a choices. Every day, we choose. Amen. So, yung Pariseo, wag natin gagayahin yun. Hindi tumitingin si Lord sa mga tights na niya kung gaano ba kalaki. At tinitingin ni Lord kung ano yung nasa puso natin. But of course, we have to support our church, yung mga gawain. Ganda naman yun talaga ba? Kaya lang, laging tinitingnan ni Lord, ano yung dahilan mo, ba't mo yan binibigay? Amen. Sabi nga sa pagtulong nga sa kapwa, di ba, dapat hindi malaman ng kanang kamay yung ginawa, hindi dapat malaman ng kaliwang kamay yung tama, yung mabuting ginawa ng kanang kamay. Di ba? Kasi ang Diyos ang magbibigay sa atin ng reward, ang Diyos. Kasi pagka gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo at nagantihan ka ng kabutihan ng kapwa mo, di natanggap mo na yung reward mo. Kaya nga, pag tumutulong tayo sa ating kapwa, dapat di tayo naghihintay ng anumang kapalit. Kasi, iba ang reward ni Lord. Amen. So, yun, no? So, pag nagpipray tayo, hindi tayo dapat kamukha ng publikano. Anong dapat? Pag nagpipray tayo, dapat kamukha tayo ng publikano. Paano siya mag-pray? Actually, ang sabi dito sa gospel, nung nag-pray siya, ano yung kanyang prayer position? Nakayuko ang ulo. Amen. Ganun pala. Pag tayo nagpipray kay God, nakayuko ang ulo. Ibig sabihin, sign nyo ng pagpapakumbaba. Sign nyo na para bang, pag nagpipray ka, hiya ka kay Lord na nagawa mo tong kasalanan na to ng ngayong araw na ito. Yung talagang, pumapasok ka sa presensya ng prayer, pero yung pagpasok mo talagang, alam mo yung parang, yung hiya ka, wala kang maipakitang mukha. In a way na, yung kahihiya na yun, it's because you done something wrong, na hindi siya na-please. At anong sabi nung publikano? O Diyos ko, mahabag po kayo sa akin. Yun lang ang sinabi ng publikano. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Amen. Maganda palang yun, no? Opening prayer kay Lord. Aside from the acts na yung adoration, no? Contrition, di ba? Ay, pagdasal mo pa lang kay Lord, Lord, pinupuri kita, pinupuri kita, Panginoon, Alleluia, Alleluia. Tapos sabihin natin, no, gayahin natin, sinabi ng publikano na, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, ako'y makasalanan. Nakakalugod pala yung ganong panalangin sa Diyos. Yung pagpasok mo, hinihingi mo na agad yung mercy ni God. And you are admitting that you are a sinner. We are sinner. Amen. Pagkatapos, anong sabi? Ayan, yung publikano, yung publikano na yan, very good. Yan, ganyan ang prayer na gusto ko, sabi ni God. Amen. Minsan, ang haba-haba ng prayer natin, ang tanong, malaman ba in a way na nalulugod ang Diyos? Amen. Diba? Ano ba ang pinaka-perfect na panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon? Ang Ama namin. Kaya itong Facebook Live na ito, nagsimula noong 2019, August 5, hanggang ngayon, ay nako, hindi nawala yung panalangin na Ama namin yan sa closing prayer ko. Kasi yan ang perfect, perfect dasal. Lalo na pag nasa time ka ng temptation, yung bang nalilito ka na, gulong-gulo na yung isip mo, imbis na mag-focus ka sa problema mo, dasalin mo yung Ama namin. Andun na yun hindi ba? Andun na yun lahat Yung pagsamba, yung paghingi ng tawad, yung paghingi ng mga bagay na kailangan mo. Hindi po ba? Amen. Alam niyo po, sa pagdadasal natin, minsan nagsisimula yan sa mga sinasabi natin sa araw-araw. Yung bago pa lang tayo magdasal, di ba?
pagising mo sa umaga, magsisimula ka na magsalita niya hanggang gabi. Doon pala mapapractice na tayo sa prayer. The way how you talk, the way how you communicate, kahit sa pag-chat-chat lang minsan, di ba? Bakit? Once na binuksan natin yung puso natin sa Diyos, dapat ang lumalabas sa ating bibig ay mula sa puso. Sabi nga, kung anong laman ng puso, ng dibdib, yun ang galing sa puso. Diba? Sabi nga, hindi naman yung kinakain mo ang nakakapagpasama sa tao, kundi yung lumalabas sa bibig niya eh. Sabi nga, the more you talk, the more mistake you can commit. Amen? Kaya dapat, sa pagsasalita natin, pakikipag-usap, o pagsisay ng ating emotions, kailangan maayos. Kasi, yung salita natin, may kapangyarihan yan. Naniniwala ba kayo? There's a power sa ating mga salita. Kaya pag sa umaga pa lang sinasabi mo ng, ay, tinatamad ako. O, di, tatamarin ka na. Tanghali ka na magigising. Pag meron kang gustong gawin o meron kang plano sa buhay, sabi mo, nagne-negative ka na, ay, gusto kong magnegosyo pero parang nakakatakot. Parang hindi ko kakayanin. It will happen. Because you are convincing yourself, your mind. Mind conditioning yan. Ikaw na rin mismo eh. Diba? Kapag halimbawa, meron gustong gumalit sa'yo, minura ka, mumurahin mo din ba? Eh pag minura mo, yun na yun. Okay, prayer din yan eh. Yung ating pagsasalita. Pag sinabi mo, mamatay ka na sana. Oh, ay parang pinapanalangin mo mamatay na siya. Kapag sinasabi mong, may nagmano sa yung bata, sabi mo, pagpalain ka ng Diyos ha. Prayer yan. Kaya pag pumasok tayo sa totoong prayer with the Lord, sanay na tayo makipag-usap sa Diyos. Kasi sa tao pala, maayos na yung makipag-usap. Di po ba? Eh kung araw-araw nagmumura ka, araw-araw masama yung sinasabi mo sa kapwa mo, masama yung lumalabas sa bibig mo, palagay mo ba pagdating sa prayer mo? Eh baka mamaya magulat nga lang, magmura ka na eh. Eh di ba gano'n minsan? Gugulatin ka, ay, oh, di ba? Kakamura siguro buong araw, di ba? Pati sa pagkagulat na sabi. Amen. There's a power in every word that we uttered. Kasi, mismo ang Ama sa Langit, di ba? Nung nilikha niya ang mundo, di ba? Nagsalita siya. Sabi niya, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng araw, magkaroon ng hayop, magkaroon ng tao, ng halaman. Di ba? It happened. Sa atin din. Amen. Kailangan maging, kahit wala tayo sa presence ng prayer, kailangan yung sinasabi natin, parang nagdadasal tayo niyan. Amen. Sabi nga nila, hindi naman mahalaga kung ano yung sinabi mo eh. Ang mahalaga, paano mo sinabi. Hindi ba? Minsan may mapapakinggan ka sa tao eh. May sasabihin sa'yo, mabibwisit ka. Bakit? Ang pangit na pagka-deliver niya eh. Pero kahit masakit yung sasabihin niya, pero ang ganda-ganda na pagkakasabi niya sa'yo, hindi ba, mabibless ka. Parang joke lang yan eh. Merong isang joke, dalawa ang nag-deliver ng joke, yung isa hindi natawa, yung isa dineliver, natawa. Ganon din. Sa pananalangin. It's just a matter, paano mo sinasabi sa Diyos? Hindi ba? Amen. Tsaka, kapag tayo ay nananalangin, dapat, alam mo yun, yung may tiwala, okay? Ano ba nga dapat ilaman ng ating pananalangin? Una sa lahat, kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, dapat lagi nating iniisip, kamukha nung sinabi ng publikano, mahabag po kayo sa akin sapagkat ako'y makasalanan. So una, kailangan ang nilalaman ng ating prayer that we are thinking that we are relying on God's mercy. Na kung ano man yung sasabihin natin na alam na ng Diyos, pero naniniwala tayo, binibigay natin na mahahabag ang Diyos sa atin. Eh napakamahabagin naman talaga ng Diyos eh. Sobra. Napakamahabag. Hanggat nabubuhay pa tayo dito, ang grabe. Nasa grasya tayo, nabubuhay tayo sa grasya ng Diyos. Mapagpatawad ang Diyos. Kaya nga wala tayong karapatan na hindi magpatawad ng ating kapwa eh. Amen. Kasi ang Diyos pag nagpatawad sa atin, nililimot na niya yan. Tapos, sige, okay, move on na. Magsimula tayo uli. Eh tayo, hindi tayo makapagpatawad ng kapwa natin eh. May kasalanan ka sa akin, isusumpa kita, hindi ka na makakaulit. Diba? Hindi dapat ganun. Dapat there's always relying on God's grace. Amen. Ano pa? Pag tayo ay nagdadasal, syempre,
Sasabihin natin kung ano yung mga gusto natin. Tsaka sa pananalangin sa Diyos lang naman natin talaga nasasabi lahat-lahat ng nasa sa loob natin. Minsan nga sa confession, di pa natin masabi, nahiya pa tayo sa pare eh. Pero pag tayo nagkakaroon ng one-on-one prayer with the Lord, we can say anything. Diba? Kasi we believe na pinapakinggan niya tayo. Amen. And of course, hindi naman pwedeng puro pray na ikaw na lang ang nakakipag-usap. Kailangan sumasagot din si Lord. Diba? Dapat two ways yung pakikipag-communicate sa prayer. At paano sasagot si Lord? Sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Bible. Ando lang sagot ni Lord sa prayer mo. Ito, sa mga ganitong gawain. Diba? Sumasagot ang Diyos sa daily gospel, sa mabuting balita. Amen. At lagi nating sasabihin yung kamukha ng sinabi ni Kristo tuwing siya'y nanalangin sa Ama. Nung time na malapit na siyang ipako sa krus, no, maranasan na niya yung mga hirap, panunuya, pananakit, paghagupit. Di ba nanalangin siya sa Garden of Gethsemane? Sabi niya, not my will but your will be done. Ay, isa pa yan sa pinakamaganda na huwag mawawala sa prayer natin. Lord, let your will be done. So, alam na natin. So, una, huwag mawawala sa atin yung kamukha ng sinabi ng publikano na, Lord, mahabag ka, makasalanan ako. Pangalawa, anong sinabi ni Kristo? Mangyari nawa ang gusto mo. Let your will be done. At lahat yan magagawa natin if there's a prayer of humility. Kapag meron tayong pananalangin na nagpapakita ng kababaang loob sa Diyos. Amen. Kasi sa presence ng prayer, tayo makasalanan, banal ang kausap natin. Hindi yan basta-basta. Hindi natin maluloko yan. Amen. Kaya dapat yung humility, nandoon. Hindi dapat mayabang. Amen. Hindi dapat mayabang. Kaya di ba nakayuko? Di ba ganun nilarawan? Kung paano manalangin ang publiko, nakayuko. Kung pwede nga lang, di ba, lumuhod. Isa pa yun sa pagpapakita ng pananalangin, yung lumuluhod ka sa pananalangin. Kaya nga dapat Diyos lang ang niluluhuran. Amen? Kasi sa Diyos lang ang pagsamba ng ganyan. Kasi once na ang tao lumuhod na sa Diyos, yun na yun eh. Kaya huwag tayo luluhod sa tao, ha? Lahat tayo makasalanan. And of course, hindi lang yun. Hindi lang yung nagdadasal ka na nakayuko yung ulo, o kaya nakaluhod. Higit sa lahat, nakayuko yung ating puso. Bow our heart. Yung puso natin mismo, mababa. Na ito ako, Lord, marumi ako, magpapalinis ako sa iyo, Lord, tulungan mo ako. But of course, awag din natin kakalimutan yung nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Baka naman pray tayo ng pray na, Lord, ayoko na, magalingin mo na ako sa high blood ko. Pagkatapos pala ng prayer mo, may darating na kapitbahay, magbibigay sa iyo ng ganitong lechong, kawali, kainin mo. Diba? Dapat, nasa Diyos ang awa, taong gawa. Dapat, of course, kumikilos tayo. Amen. Kasi doon din nakikita ni Lord yung ating pagsunod sa Kanya. And of course, kapag nagdadasal tayo, yun nga, ipakita natin yung humility natin sa Kanya, na kailangan natin ng habag ng Diyos, at wag nawawala sa ating panalangin ang pagpapasalamat sa lahat ng biyaya, lalo na sa pagsubok. Lalo nating pagsalamatan ang mga problemang meron tayo ngayon. Kasi yung problemang meron ka, meron ako, hindi yung pampababa ng faith kay God, kundi yan ang sinatawag na kung ang gintuman ay dinadalisay sa apoy ng pagsubok upang mapatunayan kung ito'y dalisay. Ganyan din tayo. Pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, dinadalisay lang tayo ni Lord. Dinadalisay lang. Kumbaga sa sundalo, pinapalakas lang yung ating kakayanang lumaban. Amen. Kaya dapat ang pagtingin natin sa pagsubok should be pampalakas ng faith, hindi pampababa. Hindi tayo dapat nawawala ng pag-asa. Kaya ba sabi sa Thessalonica, ipagpasalamat nyo ang lahat ng pangyayari kasi yun ang gusto ng Diyos. Amen. Hindi yung nagpapasalamat ka na pag may blessing, pag may problema, nakalimutan ng magsimba. Ayaw na magsimba, ayaw na magdasal. Di po ba? And of course, makinig ang may pandinig, ha? Pakinggan nyo itong mensahe ng Diyos. The more
you sin, the more you pray. Amen. From the top. The more you sin, the more you pray. Habang padami ng padami yung kasalanan mo, dapat mas madami ang pananalangin mo. Hindi yung marami na nga tayong kasalanang nagagawa, tapos di pa tayo nagdadasal sa Diyos, di lalo na tayo makukuha ng dyablo niyan. Kakausapin tayo ng mundo, kasi sino ba naghahari sa mundo? Ang dyablo. Amen. Kaya kung feeling natin na, ang dami ko na namang nagawang kasalanan sa'yo, dasal tayo ng dasal. Amen. Para yung presence ni Lord nando doon. At wala namang imposible sa Panginoon. Amen po ba? Kaya diba, the more we sin, the more we pray. The more we pray, less ng sin dapat. Diba? Mabubuwasan na, diba? Okay. Ayun. Ito pa isa, no? Kung sa prayer lang ang pag-uusapan, ang dami natin pwedeng i-pray kay God lalo na yung mga gusto nating hilingin. For me lang personally, hindi ko alam kung paano kayo magdasal. Pero kung sa akin lang, i-share ko lang Noon kasi pag nagdadasal ako sa Diyos, Lord, iligtas mo po yung anak ko, yung asawa ko, yung pamilya ko sa anumang sakit, anumang disgrasya. Lord, ligtas mo po ako sa anumang karamdaman. Sana wag po ako magkasakit. Lord, diba? Ganyan tayo mag-pray. Yung para bang hindi alam ni Lord na kailangan ng tao lahat ng good health, ng hindi madisgrasya. Yung mga ganong pray, hindi ko na yung pinipray. Bakit? Pag ako nag-pray kay God, pag nagsalita ako, yun talaga, kailangan ko talaga yun. Parang na ako more of quality prayer than quantity. Ang pinagpipray ko talaga kay Lord, Lord, decrease my faith. Dagdagan mo yung pananampalataya ko sa'yo, yung tiwala ko sa'yo, yung pag-asa ko sa'yo. Lord, increase my faith, my trust, my hope. Kasi, pag na-increase yung faith ko, yung trust ko, yung hope ko, yung love ko kay Lord, dumating man yung pagsubok, hindi ako bibigay. Di po ba? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pari nga, kahit nagdadasal na huwag siya magkasakit, nagkakasakit tayo. Diba? Kahit ako, nagkakasakit pa rin ako. Natural yan Parte ng buhay natin yan Pinagdadasal mo na huwag mamatay yung nanay mo kahit may sakit, namamatay pa rin. Ibig sabihin, increase our faith. Para pag halimbawa pinagpipray mo na huwag mo na mamatay yung tatay mo, yung kapatid mo, namatay. Hindi ba? Increase yung faith mo Magpapasalamat ka pa sa Diyos. Lord, thank you sa mga time na pinahiram mo. Nang buhay yung nanay ko, na-enjoy ko. Lord, thank you kasi hindi na siya maghihirap physically. Hindi ba? Instead of makita mo yung masama doon sa problema mo, nagkakalkal ka sa baul mo nang ipapasalamat sa Diyos. Kasi sigurado naman na hindi kayang i-beat ng mga negative na nangyayari sa buhay mo ang mga positive na nangyayari sa'yo. Amen? Kasi ang minsan na pinagpapasalamat natin kung ano lang gusto nating makita Kung ano lang gusto nating makita paano kung hindi na ibigay sa'yo agad ng Diyos yung gusto mo? Tatampod ba tayo sa Panginoon? Sometimes life is a matter of contentment. And of course, gratitude. Be thankful to God. Amen. Kasi pag tayong mga tao, reklamo tayo ng reklamo, nagsasara ang pinto ng pagpapasalamat. Pero kung sanay tayo magpasalamat kahit may pagsubok, Lord, meron akong high blood ngayon, Lord. Pero thank you, Lord, nakakarinig pa ako, nakakita pa ako, nakakain pa ako, nakakahinga pa ako. Ang dami dapat ipagsalamat kay Lord. Subukan mong pumunta ng hospital. Ang daming mga taong nakadextrose. Binibili pa nila yung hangin para makahinga na silang ayos. Tayo. Punta ka sa mga bilangguan. Nakakulong sila. Limitado ang kanilang kilos, ang kain. Tayo malaya. You can go anywhere you want. Pero minsan, mas maswerte pa nga yung mga taong nasa bilangguan, nasa hospital. Okay, physically, hirap sila. Pero kung sila ay spiritually nakalaya na sa mga kasalanan na nakakapagdulot sa kanila ng spiritual blindness, spiritual na pagkabingi, spiritual na ketong, pagkabilanggo, sa spiritually malaya na,
Tayo, hindi nga tayo nasa ospital, wala nga tayo, malaya nga tayo, pero pala bilanggo tayo ng ating mga kasalanan. Amen. Na, pwede tayo magdasal sa Diyos, magsimba, pwede natin ginagawa, bilanggo tayo, nabibilanggo tayo. Kaya nga yan sinasabi na buhay physical, pero patay spiritual. Amen. So, we have to pray. Yung ipa-increase natin, Lord, dagdagan yung faith ko. Para pag halimbawa, dumating yung mga aksidente, nasunugan, namatayan na hindi inaasahan, you will remain, nakastand ka, nakatindig ka pa rin sa pagtitiwala mo sa Diyos. Importante yan. Tsaka yung yung pagpapasalamat. Subukan nyo. Subukan nyo. Kasi ako, ito si share lang naman kasi alam mo yung sharing yan talaga yung pagpapatotoo na nangyayari talaga. Hindi siya loko, hindi siya biro. Simula nung matuto ko magpasalamat sa Diyos, na-close na yung pagrereklamo. Nakaluto ako, nakalaba ako, nakaligo ako, sumakay ako ng jeep, bumaba ako, nag-drive ako ng kotse, nakarating ako. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. Hindi ko mabilang kung ilang pagpapasalamat ang nagagawa ko sa isang oras. Ibang may mga nagawa akong bagay, thank you Lord. Nakarating ng safe yung anak, thank you Lord. Binigyan ako ng sukli. Nagbayad ako ng Meralco, binigyan ako ng sukli, nakabayad ako, thank you Lord. Ay, pag ganun pala, thank you. You have the peace of mind kahit may problema ka. It's either financially, relationship. Why? Kasi mas nakikita mo yung maganda sa buhay eh. We only live once sa mundong ito. Huwag na natin iukol pa sa mga worries. Problema mo bukas, problema mo sa isang linggo. Ngayon pala punong-puno ka na, pinoproblema mo na to. Hindi ka natin alam kung bibigay pa ni Lord yung kinabukasan eh. Diba? Kaya kailangan, you should enjoy. Pambihira naman. Baka naman tayo buhayin lang ni Lord ng 90 years old. Wala na nakakarating ng gano'n. 75. Diba? Years old. Enjoy na. Hindi na maulit. Kaya kung magpatawad ka na ngayon. Hindi ba? Huwag natin sasabihin na, ba't papatawad? Ang Diyos nagpapatawad. Diyos yun. Ako tao eh. Naman. Diba? Kaya nga nagkatawang tao si Kristo para maranasan niya yung sakit, yung lungkot. Di ba? Kasi naranasan niya yun eh. Di ba? Pag-aalipusta. Para maintindihan niya tayo. Para pag nananalangin tayo sa Kanya, alam niya na oo, naintindihan kita. Pero ito dapat ang gawin mo. Nagkukulang kasi tayo sa pagsunod. Amen. Nagkukulang tayo sa obedience. Sabi nga ni Brother Francis, no? Kagabi. Kasi siya yung guest preacher ko eh. Tungkol sa mahalagang utos. Kasi ito pong gospel na to everyday. Kung gusto niyo mapanood yung mga nakaraang gospel, punta po kayo sa timeline ko, nandun yun. So kahapon, si Brother Francis tungkol sa love, tungkol sa mahalagang utos. May natandaan ako, sabi niya, alam niyo, yung obedience, yun ang susi, no? Para tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Pero meron pa raw mas mahalaga sa obedience. Anong sabi niya? Commitment. Nagkukulang tayo ng commitment kay Lord, kaya hindi natin masunod ng talagang totally yung utos niya. Kasi yung pag-obey, minsan nag-obey lang tayo kasi takot tayo eh. Halimbawa, sa batas ng tao, kung sunod ka lang naman na, wag tumawid sa tawiran na yan kasi mahuhuli ka eh. Diba? Sometimes we obey kasi natatakot tayo maparusahan. But if we have commitment, i-obey natin yan. Kasi committed tayo. Kaya nga diba maraming mag-asawa ang hiwalay ngayon? Why? Because they are not committed. Pagkasal na, nagsama na sa isang bubong, nagkaroon na ng problema, nag-iiwan na sa ere. Kanya-kanyang, kanya-kanyang ego na. Ay, ikaw may kasalanan eh. Nang babae ka, ganito, di ba? Ano bang sabi? Ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Commitment is the key. Mas mahalaga pa yan sa obedience. Kasi pag-obey, lahat naman yan eh. Tayo pwedeng sumunod eh. May mga reason nga lang. But if you are committed, no matter what, kahit anong mangyayari, we are committed. Maliban na lang kung sinasaktan ka, ibang usapan na yun. Ang sinasabi natin dito is yung commitment natin sa Diyos. Di po ba? Ipagdasal din natin yan sa Panginoon. Yung commitment. Kasi ang Diyos, di siya nagbago ng commitment sa atin.
Diba? Tinutupad niya yung kanyang mga pangako. Kahit araw-araw tayo nagkakamali, nagkakasala, committed. Pero tayo, nawawala yung commitment natin eh. Lalo na kung yung ating human will ang nangingibabaw. Amen. Sa buhay po kasi natin, ang pagdadasal ng may kababaang loob, ang pagdadasal na may pagpapasalamat, at pagdadasal na pinapa-increase natin yung faith, trust, and hope, and love natin sa Diyos, mahalaga yan. Amen. Yung mga sinishare ko naman sa inyo, na-experience ko po kasi yun. Kaya sinishare ko sa inyo, subukan mo, pasalamat ka lang. Alam mo, nalulugod si Diyos, ang Diyos na nagpapasalamat ka sa maliliit na bagay. Kasi ibig sabihin nyo, mas magpapasalamat ka sa malaking bagay. Pasalamat ka na magpasalamat hanggang sa mafe-feel mo na ang dami ko palang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Na kahit ibigay natin ang buhay natin, hindi pa sapat sa kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Kaya kung may mga pagsubok tayo ng mga tao na ginagamit ng Diyos, huwag tayo mag-alis sa tao na yan. May asawa kang lesenggero, nga matakot yan. Nasasanay ba lang yan ng demonyo? Ginagamit ni Lord yung tao na yan para i-increase yung faith mo sa Kanya. I-increase yung patience mo. Diba? Naalala niyo yung nakaraang gospel? Yung si Mayaman at si Lazaro? Diba si Lazaro, ginamit ng Diyos dun sa mayaman? Ayun na napunta yung payaman. Diba? Sa Hades, si Pulube, kay Abraham. Sometimes yung mga taong di ka nais-nais sa atin, ginagamit lang yun ng Diyos to increase our faith. Kasi mahabagin si Kristo eh. Nahabag siya sa ating mga makasalanan. Kailangan, mahabag din tayo sa mga kapwa natin na hindi ka ibig-ibig, di ka mahal-mahal. Kasi, may sakit silang spiritual. Magagalitin, mapagmura. Sakit spiritual yun. Na kung nakakilala ka na sa Diyos, dapat natin naiintindihan yun. Kasi ganun din tayo eh. Ganun din tayo. Yeah, we have to pray. We have to pray with humility with the Lord. Amen. Huwag tayong maging self-centered. Kamukha nung Pariseyo. Ha? Wag na wag. At saka yun nga, yung isa din sa maganda rito, wag natin i-compare yung sarili natin sa iba. Na, hindi naman ako magnanakaw, di ba? Ganun yung Pariseyo eh. Lahat tayo makasalanan. Uy, kaya kahit sabihin mo hindi ka nagnanakaw, kamukha ng corrupt na government official, pag nilaya natin, ng sarili natin, di ba? Minsan tingin ng puwing ng iba eh. Yung puwing natin, ang laki pala. Kung ano yung takala na ginagamit natin sa ating kapwa, eksakto, hindi na gagamit sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya sa pagpapray natin, tingnan ni Lord, hingi ng hingi ito ah. Pero teka muna, galit ka sa ganito ah, di ka pa nga nagpapatawa, di ba? Kitang-kita ni Lord. Gusto mo yung kaluluwa, tagus-tagusan niya pag nagpe-pray tayo. At nakakalugod sa Panginoon, yung prayer talaga with humility. Kasi yun ang binibless. Binibless talaga nila. Alam ni Lord na, dapat natin, alam ba yung kalalagayan natin sa harap ng Panginoon, na ang Diyos ay mataas, tayo ay makasalanan. Na lumalapit tayo sa Kanya, para yung mga kahinaan natin, ma-overcome natin through the help of God. Lahat naman ng kabutihang ginagawa natin through the help of the Holy Spirit. Hindi yun sa atin. Hindi sa atin yun. Kasi likas na tayong makasalanan eh. Amen? Likas na yan eh. Because of our pride, our ego. Kaya tayo hindi magkaroon ng humility kasi because of our ego. Sino bang hari ng ego, ng pride? Ang diablo. Gusto niya lahat tayo ma-pride, ma-ego. Ay ba? Ako presidente ng kumpanya na to. Pero siya may kasalanan, hindi akong kasalanan. Swerte. Nanay ako, tatay ko, anak lang kita, hindi ako tawag siya. Si swerte. Hindi ba? Wala yan sa title. Wala yan sa katayuan sa buhay, sa pinag-aralan. Yung humility, nagagamit lahat yan sa aspeto ng pagkabuhay natin, ng buhay natin. Lalo na sa prayer, pag-pray natin. Kasi kinakausap natin si Lord dun eh. Huwag natin kakalimutan, kinakausap natin si Lord. Hindi yun basta-basta. We have all the pagpupuri sa Panginoon. Amen.
Kaya nga, di ba sabi, ang prayer daw, kamukha ng Ama namin. Pag dinadasal mo, pinupuri mo ang Panginoon. Pag kinanta mo pa raw yun, mas lalo, doble. Yung pagpupuri natin sa Panginoon. Kasi kinakanta pa natin yun, di ba? Kaya, mahalaga. Bago kayo matutulog, pray. Hindi ang tawag ng Panginoon. Kasi alam, kasi mata nila kibukan. Diyan si Lord. May kapangyarihan talaga na, tulog na to. Nako, tulog na itong mga to. Akin na yung free will nyo ngayon. Gigising ko ba kayo? Hindi sa kinabukasan. Pag tulog tayo, di natin marami yung free will natin. Hindi pa naginip natin, di natin mapili. Kaya kailangan yung pagpipray, di ba? Sometimes, kung halimbawa pagod na pagod ka na, stress ka na, gusto mo na matulog. Kahit hindi ka na mahabang prayer, alam mo, 3 words lang ang sabihin mo. Amen. Lord, I'm sorry. Lord, thank you. And Lord, I love you. Diba? Diba pag may mga tao sa'yo na maraming ginawang kasalanan, minsan naghihintay ka lang ng salitang sorry, okay na, approve na. Ako ganun eh. Baka may kasalanan ka sa akin, nasaktan mo ako ng gusto, hindi ka na kailangan magpaliwanag. Just say sorry, tapos nakakwento. O kahit nga hindi ka mag-sorry, pinapatawad na kita eh. Hindi po ba? I'm sorry. Thank you, Lord. I love you. Yun na yun. Diba? Ayun na yun, basta straight from the heart, our prayer. Amen. Sana po napagnilaya natin, no, sa gospel ngayon, ang kahalagahan ng pananalangin na maging katulad tayo ng publikano, hindi ng pariseyo. Always a prayer of humility. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Yes, thank you Lord sa pagpapaalala mo po sa amin kung paano kami mananalangin sa iyong presensya. Alam namin Lord na may mga panalangin kaming makasarili, mga panalangin na para bang inutusan ka namin, mga panalangin na sarili lang namin ang aming iniisip. Mga panalangin ng pangarap, mga gusto namin na kapag hindi mo na ibigay kami nagtatampo. Mga panalangin na paninisi sa'yo, mga panalangin na mapagmataas. Lord, turuan mo kami na maging mapagpakumbabang loob kapag kami pinananalangin sa'yo. Ang buong paggalang, ang buong pagsamba, ito sana ang makita mo po sa aming pananalangin. Lord, dinadalangin ko po ang lahat ng may karamdaman physically. In Jesus' name, Lord, ang kagalingan ay ipagkaloob mo. Lalong-lalo na, Lord, ang spiritual healing na nakikita mo sa aming mga puso, kung ano aming mga kahinaan, kung ano yung mga kasalanan ginagawa mo po namin everyday, Lord. Heal us, O Lord. Di namin pakawalan ang kasalanang ito. Heal us, O Lord. Magtiwala kami sa iyo. Increase our faith, our love, our trust, our hope. Para sa ganun, Lord, pag dumating yung mga pagsubok na hindi namin naasahan, patuloy pa rin kaming magtitiwala sa iyo. Panalangin natin sa Diyos ang mga bagay na nasa puso natin. Pero huwag natin kakalimutan lagi na, Lord, let your will be done. Lord, ito po yung gusto namin, but Lord, let your will be done. A prayer of relying to God's mercy, a prayer of humility. Lord, always give us the wisdom to remember that the more we sin, the more we pray, the more we love you, the more we trust you, my Lord. Salamat, Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sa binhi ng iyong mabuting balita sa araw na ito. Salamat po. Maraming pong salamat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami pahintulong sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat po sa Diyos sa kanyang mensahe. And of course, kung hindi niyo po naabutan ang Saturday Gospel, punta po kayo sa aking Facebook account or YouTube channel. Type niyo lang po Angelica Duarte. Oy, madaling araw na pala. Good morning, Lord. Ang Facebook live na ito, ang Word of God ay araw-araw, Monday to Saturday, alas 8 po ng gabi. Nagbabago lang po tayo ng oras, depende po sa schedule ng inyong bang lingkod o sa schedule ng guest preacher. At niloob ng Lord, no? Na ngayon po ay March 10 na, 2024, ang ating Sunday Gospel, o araw po ng Diyos, no? Ang ating po magiging guest preacher ay wala pala sa no. But of course, sa March 20, Brother Noel, March 25, Brother Raytan, March 26, Brother Jerry na dati, March 21, Brother Derek, 22, Brother Bong Mangabat, March 27, Danny De Gollado, March 28, Sister Librada Manzano. Ayan po yung mga nakalist na natitira pang preacher for the month of March. And of course, humingi po ako ng panalangin sa iyo, Brother Jerry, panalangin na from March 11 to March 18 na bakasyon po ako, no, sa Palawan. Babakasyon po ang inyong sister. Ayan, magninilay-nilay. Ayan, kaya magkakaroon na lang ako ng advance Facebook reflection. Gumawa na po ako March 11 to March 19. In-advance ko na yan. Ipopost ko na lang yan bukas ng gabi. Kaya mapapansin nyo sa Facebook timeline ko, bigla na lang kayo magugulat. Meron ng Facebook reflection ng March 11 to March 19. Kasi yan po yung time na mawawala ako sa hindi ako mawawala sa mundo. Ibig ko sabihin, magbabakasyon ako. Kaya in-advance ko na kasi baka mamaya mahina kasi ang signal doon Kasi syempre Palawan. Hindi natin masabi no. So nanigurado na lang ako na meron ng naka-post. Ayan. Okay? Of course, and kaya bukas, March 10, medyo yung huli kong live. Ako po yung magbibigay ng reflection. Huling live ko yun. Yung mapapanood yun ng March 11 to March 19. Recorded na yun. Video recorded na yun. Hindi na siya live. Pero, of course, ko pa rin. Ipopost ko sa timeline ko po. Yun po. And, of course, ayun po. Yun sa pananalangin na alam na natin na be humble. Be humble, increase our faith that your will be done, my Lord. So, maraming po salamat. Pakishare na lang po. Ito pong katatapos lang natin na Saturday Gospel for the glory of the Lord. Amen. Maraming po salamat and to God be the glory.